Ngayon lang. Okay, dito tuloy-tuloy na po natin. Yes. Every Sunday po, we're finishing lesson. Ito nga po ay yung OHB, yung Operation Home Base. At ang pangarap po ng Assemblies of God sa lahat ng pamilya ay magkaroon ng talagang mini church in their church, in their homes. Sa bahay mismo. Sa bahay natin, hindi po magiging problema yung worship. No? Kasi we're bringing them into our families. No? Doon pa po nagsisimula. At ito po ay binigay sa atin ng Assemblies of God. And with the knowledge and power na kanila pong ngayong lahat ay ini-enjoy ito. Ewan ko po dito sa Sarja kung paano. But then every week po may topic na tinatapos. Like this whole week maturity series. Biro mo, mag-mature kagad. Dapat simula po tayo sa salvation series eh. Pero as Pastor did, tuloy na lang, tuloy-tuloy. Okay. Lesson 4 po ang binigay po sa akin na aralin ngayon. The Word of God. Yan po yung lesson 4. And under maturity series. Ito po ay hinango sa Matthew 4:4. Kung meron kayong Biblia, pwede nyo basahin. Kung may application po yung inyong... Meron po, nasend ko na po sa inyo sa WhatsApp. Okay, check your WhatsApp. Okay. Okay pa po ba kayo? Amen. Yes, amen. Siguro mga pilitin ko na bago mag 12:20. Yan. Siguro nakaluto na sila. Okay. Kala ko may bago. Matthew 4:4 po. Sabi po dyan, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of God." Amen? So, hindi daw po mabubuhay ang tao sa puro tinapay lang. No? Kailangan lagyan din daw ng palaman. Di ba lang po yan? Kundi yung Word of God, no? Kailangan po ng tao. Na hindi naman noon naintindihan ng tao. Kahit tayo noon, yan. Siguro sinuhod dito yung ever since nung bata pa siya, yung nanay niya lang yung yung mga matanda sa bahay niya yung humahawak ng Biblia. Ako nung natatandaan ko nung bata pa ako, hindi pa ako Kristiyano. Meron kaming Biblia doon sa bahay, maitim. Nakalagay doon ang Biblia. Sabi ko, pambira naman itong libro na ito, ba't kulay itim? Hindi ko binubuksan. Kasi maitim eh. Pero, nung minsan, sabi ko, buksan ko nga ito. Binuksan ko. Abay, lalong nagulo yung utak ko kasi hindi ko maintindihan. Sabi ko, anong klaseng salita ba ito mga... Alam ko Tagalog yun. Pero hindi ko maintindihan kasi, una, bubuksan ko yung Genesis. No? Kinikwento yung si Eva at Adan. Sabi ko, ano kinalaman nito? Noon naniniwala pa ako na ang tao ay magmula sa, alam niyo kung saan? Sa unggoy. According to science, di ba? Ape daw. Okay, yun ang pinaniwalaan ko noon. Sa ape talaga. Kaya tinitingnan ko yung mukha ko kung may bahagi na unggoy. Siguro nga kung may mukhang unggoy pa rito, na-develop, na progress, no? Okay, the Word of God is spiritual food.
Amen. Kung meron daw pagkain ng ating physical, no? Meron din pong spiritual food. At ito'y dapat lagi nino-nurture. Lagi nating pinapakain. Like Sunday, yan, pinapakain natin, no? By Word of God. Tapos, ano kasunod niyan? Sunday lang, no? Tapos Sunday lang, kumakain. Diba? Mga ngayayat po yan. Okay? Makakapag-isip kayo ng iba't ibang isipan kapag ka ang Word of God ay hindi ninyo man lang pinakialaman. Pinapakialaman po yan ang Word of God kasi po yan ay regalo sa bawat isa. Regalo po yan para basahin. No? Wala namang mawawala sa atin kung babasahin natin, di ba? Oh, but yung iba kinakatamaran, ano? Pinagtutuunan natin ng pansin yung ating cellphone. Diba? Kaysa sa Word of God. No? Kung ating iisipin, hindi naman nauubusin yung buong maghapon mo eh. Sabi nung mga nauuna sa atin, magbasa ka lang ng at least 10 verses a day. Okay, 1 chapter a day. Basahin mo lang. Okay? Mula siguro kung magsisimula ka ngayong babasa, basahin mo sa John. Kung magsimula ka doon sa John. Kasi kung Genesis ka kagad, hindi mo naman naiintindihan yan. Kasi sa Genesis, iba yung salita doon eh. Sabi, in the beginning, God. O ganun lang. Yun lang sinasabi ng Genesis. Ang sabi ng tao na nangaral, if you don't believe in Genesis 1, don't open your Bible. Kasi in the beginning, God. Yun yung sinasabi. Sa pasimula pa, may Diyos. Amen. Yun yung sinasabi. In the same way that our physical bodies hunger for food, the true children of God desires to feast of God's Word. Ano yung pong ibig sabihin niya? Yung children of God daw ay may talagang pagnanasa na talagang mag-feasting. No? Pagka yung nag-aaral kayo ng Biblia, hindi kayo parang namatayan. Di ba? Yung iba pag nagbubukas ng Biblia, parang namatayan na. Hindi maintindihan yung mararamdaman natin. Hindi, dapat nag-feast. Kung paano kayo kumakain, di ba, mamaya kakain tayo. Titingnan natin yung mga itsura ng mga kakain. Kakain na! Yan na, diba? Excited. Tapos, talagang kung maaari lang, hindi na balikan yung lamesa. Punong-puno yung pagkain. Okay lang yan. At least, ini-enjoy ninyo. So, with the Word of God, you should be enjoying the Word of God. Kasi, ito'y food for my spirit, for your spirit. Okay? What happens if we do not eat? Sabi po ng ating pinag-aaralan. Number 1, we get weak. No? Pag hindi tayo kumain, talaga namang manghihina tayo. If there is not enough food, our body becomes weak. So, will our spirit be if neglect God's word? The scripture give us spiritual strength. Psalms 119 verse 28. No? If you are going to neglect, no, itong salita ng Diyos, lalo na yung mga tao na busy, yung utak, wala ng panahon. Tapos may mga atake pa ng umaano sa utak niya. No? Kung puno-puno ng problema, wala na talaga yung salita ng Diyos. Hindi mo na pagbibigyan ng pagkakataon. Ang iisipin mo, yung problema mo. Okay? Parang yung nangyayari noong unang panahon. Nangyari po ito true to life story. Isang Kristiyano na labandera. Meron 3 anak. Umaga pa lang, humihingi na yung anak ng pagkain. Siyempre, bata yan eh. Hihingi talaga ng pagkain yan. Mami, kain, gatas. Wala talaga silang pera. Labandera siya. Para mapadali yung kwento, merong opportunity kumatok sa kanila. At inalok yung babae.
Sabi niya, paglaba mo nga ako ngayon. Kailangan ko lang. Maghapon na ito. Kailangan ko lang yung damit na ito. Dodoblehin ko yung binabayad ko. O, di ba? Praise God. Di ba? Anong sa palagay nyo? Praise God ba yun? Amen. Hindi. Kasi linggo. Ay. Hindi niya po nilaban yun. Pumunta siya sa church. Nangihingi pa rin yung bata. Pumunta siya sa church. Tapos natapos yung church service. Okay? Wala namang kainan sa kanilang iglesia noon. Eh, umuwi siya uli. Luhaan. Ganyan. Wala talaga. Nung magkakainan na, tumunog uli yung alarma ng mga tiyan ng bata. Gutom na. Imagine mo, umaga pa nang gutom na. Abutin pa ng alas 12. Eh, siyempre lalong gugutom yun, ano? Sabi ng nanay, umupo kayo, anak. Lamesa. At nag-iisip yung mga anak, kakain na kami. Ang ginawa ng nanay, kinuha yung Biblia. Biblia, binuksan. Eh wala eh. Kakain talaga sila ng salita ng Diyos. Yun ang nasa isip niya. Pagbukas niya ng Biblia, may nakaipit. 100 pesos. Dahil nga itong nanay na ito, natuwa ba yung nanay? Hindi. Inisip niya baka kinuha ng anak niya sa ibang tao. Matuwid eh. Saan mo kinuha to? Sabi nung bata, wala po. Kanina, nagbigay yung teacher namin. Alam mo ba yung pera noon na may ano ba, parang bulig-bulitas, yung candy. Tapos may nakalagay na pera, na play money. Yun yung alam niyang inipit niya sa Biblia niya. Wala, hinanap ng nanay. Hanggang sa talagang nakumbinsi na yung nanay. Sabi ko, talagang Lord na ito. Hindi kumain sila. That is the power of God. Amen. Through His Word. Ganun lang. We get sick. Sabi diyan ng ating pinag-aaralan, magkakasakit tayo. Aside from weakness, we also got vulnerable to many diseases if we fail to nourish ourselves in God's Word. Okay? There are many Christians who are sick in attitude and spirit. Ito yung ayaw na ayaw mangyari sa bawat isa sa atin. Yung magkasakit tayo. Malalaman mo naman yung isang Kristiyanong may sakit eh. Diba? Tingnan nyo ang katabi nyo. Wabang masakitin yan. Kung mukhang masakitin yan, baka nagkukulang yan. Okay? Tapos pangatlo, yung if we die. Ito yung worst, no? If we not going to take the Word of God, many Christians lose their love towards God. Yan. Mahal nyo pa ba yung Diyos? Amen. Yan. Kaya mamamatay daw yan. Mawawalan ka na ng pag-ibig sa Diyos. Panginoon, ikaw naman, hindi ka naman sumasagot eh. Huwag na nga, kalimutan na nga kita. Yan, mamamatay. And number one, how do we digest God's Word? Yan. Yung ating Biblia mismo. Yeah. One must personally own a Bible. Yan. Paano daw natin i-digest yung Biblia, yung ating binabasa? Hindi lang kasi yan isinulat, tapos binigay sa inyo, tapos ala na. Hindi talagang kailangan mong buklatin yan at unawain. Amen. Mangungusap at mangungusap sa iyo ang Panginoon through that. One must own a personal Bible. Sabi niya, when buying it, make sure that the language and version that you find is easy to understand. Choose also a large print Bible to motivate reading. The Bible should be our treasured possession because it is revealed God's purpose and plans for us
The Bible is called the book of all books. Yes. Yan. So, dapat po mag-desire kayo na magkaroon ng Biblia. Amen? Meron pong bahagi merong lugar po sa China nung unang panahon, nung hindi pa nakikilala ang Panginoon dahil sila communist. No? May mga naging Kristiyano po doon at nasa YouTube yan. Yun yung first time na may nagpadala ng Biblia sa kanila. Nung yung tao, yung makikita mo dun sa movie na yan, no? Talagang tuwang-tuwa siya. Nagkaroon siya ng Biblia. Umiiyak pa. Talagang yung Biblia talagang hanap na hanap nila. Pero bawal na bawal noon sa China noon. Kaya ginagawa nila, if they have the Bible, may isang Biblia ang dumating, pipilasin niya sa bawat chapter. Okay? At literally, kakainin ng bawat isa yon. Literally. Okay? Kakainin. Pag kinain niya, dapat sa ulado niya. Okay? Sa ganitong meeting, dahil bawal nga, hindi pwedeng maingay. Yan. Magbubulungan lang sila. Ano ba ang sinasabi sa Genesis 1? Tatayo yung isang kapatiran. Ikaw yung Genesis 1. Sasabihin niya ngayon. Genesis 1. Ganun po sila mag-meditate. No? Hindi lang nila basta isinaulo, isinapuso pa nila. And give time to Bible reading. Yan. Bigyan natin panahon yung Bible reading. Kaysa sa ubusin mo yung panahon mo sa walang araw-araw na ginagawa mo, magbigay ka ng portion lang sa buhay mo na magbabasa ka ng Biblia. Amen? Receive God's message in the Bible. At yung salita po ng Panginoon na yan, may mensahe yan. May mensahe yan. Mangungusap at mangungusap sa iyo ang Biblia. Dahil buhay po ang Biblia. Amen. Meditate on God's Word. Yan yung paano to magre-rema sa atin, paano mabubuhay sa atin yung salita po ng Panginoon. Kundi meditate daw, sabi nung Joshua chapter 1 verse 8. Meditate on it day and night. Ano sabi doon, no? Ano pa yung sinabi doon sa kasunod doon? And you will be successful. Yes. Okay. Meditate on God's Word. God's command that you should be followed, principle to follow, and sin to repent, promise for God to receive, from God to receive, an example to follow. Yan po yung mga ilang pattern kung paano natin ini-meditate yung Biblia. Tapos memorize God's Word. Iba po nagme-memorize ng mga linya sa Biblia. Okay? Yung iba talagang ang daming memory verse, di nasasayang. No? At magagamit talaga yan in time na that you are need to really tell the Lord. Halimbawa, in times of your difficulties, ano bang maalala mo sa sinabi ng Panginoon? Ayan ba? God is able. Okay? In spite of. Okay? We should memorize the Word of God. Diba? May mga mahirap na ba ang memorya dito? Matanda na kasi kaya yung memorya. Pabagal na. Meron po akong kilala sa Pilipinas, matanda na talaga yun. Pero ang Biblia talagang sharp pa, matalino. At ito pa, yung pinaka pang-anim, we should live out God's Word. Amen. Kailangan ipamuhay mo yung salita po ng Panginoon. Kung ano man ang sinasabi ng Biblia, yun ang dapat mong sundin. Kasi po itong Biblia natin, ito'y salita ng Panginoon na magdidirect ng ating mga buhay kung sino ka man. Diba? Lahat yan, package. Nandiyan sa loob. Kung may kaaway ka, alam mo kung anong gagawin mo.
Halimbawa, may umabuso sa'yo, alam mo kung ano yung ibabalik mo. Okay? Lahat yan, puro negative yung ibabalik ng mundo. Pero yung mga taong alam ang Biblia at ina-apply sa kanilang buhay, yan. A person who always listen to word but does not obey what it says is foolish. Sabi ni James chapter 1:22. We are called not only to listen God's word but also to apply it to our lives. Amen. Yan. Knowledge without application is hypocrisy in God's eye. Okay, last, continue to live out God's word. Yan. Dapat hindi po natitigil yan. Okay? Yan po yung isang pangako na dapat nating sundin sa Panginoon. Yung laging, ang salita ng Diyos, sabi, nasa kanyang labi. Araw-araw, ikinintas niya, sabi ng Psalms. No? Dapat yan laging, you are so proud that you are walking in God's Word. We must continue to apply it when we know in the Lord, even if we are long-time Christian. Yan. May dalawang application po dito. Yan, sagutin po natin ito. What must we do to develop a discipline in Bible study habit? Yan. Ano daw po ang disiplinang pwede ninyong i-share, no? Paano ba ninyo gagawin itong Bible study? Pwede po yung iba, pwedeng magbahagi. Ano ba yung naiisip ninyo? Paraan. No? O para basa ng Bible. Magbasa. Okay. Ano daw? Okay. Sino po? Anybody? Ako po pagka, minsan, pagising sa umaga, yung wala munang lahat-lahat na ginagawa. No? Sarap matulog, lamig dito. Okay? Pero wala yung lamig na yan. Basta yan yung time ko para magbasa ako ng Biblia. Hindi naman buong araw. Hindi oras. Babasa ako. Bakit ko ginagawa yan? Hindi para maintindihan ang Panginoon. Hindi para ako'y magkaroon ng buhay. Yes. Para magkaroon ng direction yung aking buhay sa buong maghapon. Saan po na? Uy, yan. Kasunduin daw po kami ni Yabin kasi. Okay. May habilin sa'yo eh. Wala pang pamayod eh. Bye po. Thank you, sis. Thank you. Sa ulitin. So, pangalawa po, what are the hindrance why some people cannot obey God's word? Ayan. Ano daw po yung mga dahilan? Bakit nga ba hindi ka nagbabasa? Bakit hindi ka pa sumusunod? May mga dahilan ba? No? Ano daw po yun? Yan yung ating pananalunan. Dapat panalo natin yung ating pinaglalaban na Word of God sa ating pong buhay. Alam natin ito ay importante. Alam natin ito ay napakahalaga na mabasa natin araw-araw. No? Para maging matalino tayo hindi lang sa Biblia kundi sa buhay. Diba? Subukan po ninyo yan. No? Kung hindi maging matalino ang buhay ninyo. At ang matalinong buhay, ano yung kasunod niyan? Magandang buhay. Amen. Okay? Kasi kung matalino ka, may kaalaman ka sa buhay na ito na maayos po ang ating buhay. Ayos. Ganyan po magbalik ang Panginoon, no? Sa ating mga tao. No? Salamat po sa Diyos at natapos ako. Yan. Sana po naunawaan natin yung ating pinag-aralan ngayon na Word of God. Salamat po sa Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. At magwawakas po tayo sa panalangin.
Dakilang Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po ay nagagalak sapagkat kami ay nakatapos ng isang aralin. At ito nga po ay patungkol sa Word of God. Panginoon, tulungan mo nga po ang bawat isa na maintindihan namin ito, maipamuhay namin, Panginoon, ang aming babasahin, O Diyos. At maging excited po kami araw-araw na buksan ang salita mo. Sapagkat alam namin na marami kaming bagay na matututunan sa salita mo, O Diyos. At madidirect ang aming pong buhay. Pagpalain mo ang mga kapatid kong ito, Diyos, at sumakan nila ang Espiritu Santo at gabayan po sila sa kanilang paglakad sa araw-araw. Kung may mga kahilingan man po sa kanilang mga buhay, Panginoon, ipagkatiwala mo po sa kanila sa buhay po na ito, Diyos. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming trabaho, ang aming pag-asa, maging yung lahat ng mga kapatid ko na patuloy na naghahanap ng pagkakakitaan, Panginoon. Yes. Sa iyo po ang kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.